we are the sheep. Ang sabi ng Biblia, and the sheep follow Jesus. Ano sabi nito mga kapatid? Ano bang commandments? When we say commandments, hindi tayo magsisimula sa ika-10, hindi tayo magsisimula sa ika-20 commandments, magsisimula tayo sa number 1. Ano bang unang commandments? Sabi ng Biblia, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Anong sabi niya kanina? Ang tupa daw nakikinig sa kanyang buses. Ano bang buses ng Panginoon? Sabi niya, hear, makinig ka. Lahat ng mga talatang yan, alam nyo, nagkakadugtong yan. Yun ang kagandahan sa Biblia, mga kapatid. Sabi niya, hear, makinig ka. Ano bang nais ng Diyos na ating pakinggan? Na ang Panginoon nating Diyos ay nag-iisa lamang Panginoon. Kung mayroong nagsasabing may dalawang Panginoon, kung mayroong nagsasabing tatlong Panginoon, kung may magsasabing maraming Panginoon, sorry, hindi natin i-accept yan because the Lord said, and my sheep hear my voice. And sabi niya, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. That's why hindi ka po nagkamali kung bakit tayo nandito. Dahil tayo sumasampalataya sa nag-iisa lamang Panginoon na siyang ating Diyos, mga kapatid at kaibigan. And thou shall love the Lord thy God. Hindi lang tayo hanggang pagkakilala lang na mayroong nag-iisang Diyos, kundi mahalin natin siya ng buong kaluluwa, ng buong puso at ng buong lakas. Hindi natin pwedeng sabihin na hanggang isipan lamang. Kaya tayo ay minsan kahit nahirapan, minsan walang pamasahe, minsan naglalakad, mga kapatid at kaibigan, because we love God with all our strength, with all our heart, and with all our mind. That's why we are here today, mga kapatid at kaibigan. Sabi dito, and these words which I commanded this day shall be in thy heart. Praise the Lord. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Deuteronomy, Old Testament yun, kanina mga kapatid. Yan. Ano ba ang sinabi ng New Testament? Nung nagtanong ang isang tao doon kay ating Panginoong Jesus, Panginoon, ano ba ang unang kautusan? Sabi ng Panginoon, eto. And Jesus answered him, the first of all commandments. Ito pala yung unang utos ng Panginoon. Ang pagkilala sa nag-iisang Diyos, ito ang unang utos. Kahit i-fulfill pa natin ang the rest of the utos, mga kapatid, kung hindi natin una masunod o malaman ang pinakaunang utos, wala po yan. Sa eskwelahan, kahit pumasok ka pa sa eskwelahan, kapag hindi mo fulfill yung unang requirements, which is enrollment, hindi ka gagraduate sa school, mga kapatid at kaibigan. Paano ka ipapag-graduate? Paano ka papasa? Hindi ka nga nag-enroll. That's why, sa ating pananampalataya, bago tayo pumunta sa ibang utos, sabi ng iba, maging mabait ka lang. Maging matulungin ka lang. Walang problema doon. Gawin mo yan, pero alalahanin mo, may pinakaunang utos. Dahil kung hindi natin malaman ang pinakaunang utos, sabi ng Biblia, your righteousness ay parang basahan lamang Isaiah chapter 64 verse 6. Verse 4 to 6. Sabi dito, mga kapatid, sabi ni Jesus, Hear, O Israel, the Lord our God. This is the first commandment. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Same na yung binasa natin kanina. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandments, mga kapatid. Praise the Lord. Psalms 100 verse 3. Know ye not that the Lord, He is God. Meron siyang gusto kasi natin malaman. Sabi niya, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not ourselves. We are His people, and sheep of His pastures. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Dapat nating malaman na siya ay Diyos at siya yung lumikha sa atin. Yes, amen. Okay? Kaya kung actually, mga kapatid, ito yung pinaka-intro lamang. Ang ating Sunday School ngayon, pinaka-intro ng aking libro na ginagawa. Ang title niya, God According to God. Amen. Ang Diyos ayon sa Diyos. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. Yes. Ano bang magagawa ng tao para makilala ang Diyos? Ano bang paraan ng tao para makilala ang Diyos? Makilala ba ng tao ang Diyos kung sa kanyang sarili lamang?
Wala po tayong magagawa in our own selves, mga kapatid. That's why ang Diyos po mismo ay nagpakilala mismo sa kanyang sarili. Dahil kung wala, hindi niya ipakilala kanyang sarili, mga kapatid at kaibigan, hindi po natin siya makikilala. That's why, kung kikilalanin natin ang Diyos, dapat nakatuon at nakapattern tayo sa sinusulat ng Biblia according to what God had said to us, mga kapatid at kaibigan. Hindi natin siya kaya kilalanin. The way lang na makilala natin siya ay sa pamamagitan kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili. That's why mayroong nagsasabi, God is three person. Mayroong nagsasabi, mayroong mighty God, may almighty God, dalawang Diyos. May nagsasabi na marami ang Diyos. May nagsasabi nga, may God the Mother pa. Pero ang kaninong sabi yan? Sabi lamang yan ng tao. Yan ba ay sabi ng Diyos? Hindi. That is a man-made doctrine, mga kapatid. Praise the Lord. It's all about knowing God. Hallelujah. Sa Biblia, it's all about knowing God. Why? In the first commandments, in the first 4 commandments of the 10 commandments, it talks about knowing God. First commandment, sabi niya, ano yan? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Sige nga. Ha? Iisip ko kapatid. Ano yan? Isang pang-office ng Diyos ko. Pangatlo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan inanuwa. Ng kawangis man ang anumang inyong nakita sa langit ang nasa ibaba. Okay. 4 yun, di ba? Huwag kang sasamba ng ibang Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng ribulto o inaninihan man na may anyo sa langit o sa lupa. Sabi ng iba, okay lang, ginawa namin ribulto is ano naman eh, itsura naman yun ng angel na nasa langit. Sabi ng Biblia, maging ito man ay anyo na nasa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, or anyo na nasa langit. Huwag kang gagawa upang iyong yukuran. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Pang-4, remember the Sabbath day. Yan lahat, it's all about knowing God. Okay? Dito mga kapatid, the first commandments of the greatest commandments, yung sabi kanina, this is the first commandments. Hear, O Israel, the Lord our God. It's all about knowing God. Daniel chapter 11 verse 32, sabi dito, but the Lord, the people that don't know their God, shall be strong. Sa buhay natin, the only thing na manatili kang matibay sa iyong pananampalataya, kilalanin mo ang Diyos. Sa mag-asawa, magkaroon lang daw ng tibay ang inyong samahan. Wala pa naman akong asawa. Yun ang sabi nila. Kung makilala mo ang iyong asawa ng lubusan. Ayan, tuyuin, tampuhin. Ayan, pero mahirap patang gawin yun. Ewan ko lang, tama ba? Wala pa akong experience dyan, mga kapatid. In 2 Thessalonians 1:8, kung hindi mo makilala ang Diyos, sabi niya, you will cast out into the flaming fire. Kaya no choice na, mga kapatid. Sabi dito, you need to know whom you worship. John 4:24. Sabi niya, God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Pero alam niyo ba, bago ang 24, mayroong 22. Nasabi niya, hindi mo alam ang iyong sinasamba. Dahil ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Bakit sa mga Hudyo? Dahil doon nakapattern sa paniniwala ng mga Hudyo. Kanina, hear, O Israel. Dapat doon tayo makabase na mayroong nag-iisang Diyos. That's para maging qualified ang iyong worship. Sabi dito, you worship not what, know not what. We know that we worship for the salvation is of the Jews. Maraming sumasamba, hindi accepted sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Mark 7:7, walang silbi ang kanilang pagsamba. Dahil itinuturo nila ang doktrina na galing sa tao. Pag may nagsasabing may 2 Panginoon o 3 Panginoon, galing sa tao yan. Dahil ang galing sa Diyos, sabi ng Diyos, mayroon lamang nag-iisang Panginoon. Praise the Lord. John chapter 17 verse 3.
And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ thou hast sent. Paano daw tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano daw? Direct ba? Bautismohan agad? Pagpunta ba natin doon sa mga bahay-bahay? Brad, magpabautismo ka na. Itulak mo na agad doon sa kanal. May tubig. Ganon ba yun mga kapatid? Hindi. Pinakilala muna natin kung sino ang Diyos. That's why Matthew 28:19 sabi niya, go ye therefore and teach. Mayroong unang pangangaral. Why? Sabi niya dito, and teach all nations. Ano yon? Baptizing them. Amen. Anong susunod? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi ng nila, bakit hindi na lang dinirect yan in Jesus' name kung siya din pala? Why? Because nandoon muna, kailangan mong makilala what is the name of the Father, what is the name of the Son, and what is the name of the Holy Spirit. And doon sa Acts chapter 2, nakilala nila yan ng mga apostol. Na ang pangalan ng Ama ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalan ng Anak walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang pangalan ng Espiritu walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. That's why, nung katuparan mula sa Acts 2:38, they were baptized in Jesus' name. Why? Because they know. Naintindihan nila mga kapatid. Nalaman nila mga kapatid at kaibigan na mayroon lamang nag-iisang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hosea 6:3, kaya't ating kilalanin si David na makilala ang Panginoon. Jeremiah chapter 9 verse 24, ngunit ang may nais magmalaki. Ano daw? Magmalaki, magmayabang. Ano same? Sabihin na nila mayabang tayo, okay lang. Basta hindi mo pinagmayabang ang sarili mo. Anong pinagmayabang mo? Ay magmalaki ng ganito na siya'y may pagkaunawa at nakakakilala sa akin. Walang problemang magmayabang ka. Basta ipagmayabang mo nang mayroong nag-iisang Diyos. Okay lang yan mga kapatid at kaibigan. Dahil yan ang katotohanan na dapat talaga nating itataas. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Tinanong ko kagabi si Commission. Yan. Sagot. Anong tanong ko kagabi, Commission? Kasi may mga nagsasabi, ayan, mga wanis kayo. Mga wanis. Sabi niya. Wanis ba tayo? Ha? Yes. Ha? Okay lang ba sa inyo mga kapatid na minsan makorek tayo ng paminsan-minsan? Okay lang ba yun? Hindi kayo masasaktan? Ha? Kasi tinanong ko kami si Commission. Commission, tayo ba? Wanis tayo? Hindi niya ako sinagot. Sinagot niya pala ako. Anong sagot mo? Wanis tambo. Hindi tayo wanis. Hindi daw tayo wanis. Okay. Pag sinabi natin wanis, it's not referring to us, but it's referring to the one true God. Yes, that's right. Kaya the oneness of God, contradiction na yun. One is, one, tapos tayo? One is ba tayo? Mayroon pang isa na tayo? Pag sinabi tayo, marami yun, hindi yun oneness. Yes, That's why we are united. Yes. That's Pag right. sinabi mong oneness, means one, nothing else as stated or said in the scripture. Wala nang iba, kundi siya lang ang nag-iisang Diyos. Pangalawa, oneness means one and no equal. Sabi ng iba, may co-equal daw. Kasama niya doon sa paglikha ng sanglibutan. Kawawa naman yung Diyos mo, hindi niya kayang mag-isa. Magapangyarihan ba talaga yun? Kailangan niya pa talaga ng kasama. Sabi niya dito, oneness, one and no equal. Mamaya babasahin natin yan. Scripturally stated. The oneness, the word oneness is referring to God and not to man. Naintindihan natin mga kapatid. Hindi tayo ang oneness, kundi ang Diyos, mga kapatid, ang oneness. Ang sinasampalatahayanan natin mga kapatid, yun ang oneness. Nag-iisang Diyos. Pero tayo, marami tayo. We are united to believe that there is only one true God, mga kapatid at kaibigan. Okay? Kaya yung sinabi nilang mga oneness kayo, sorry to say, hindi kami oneness. Ang sinasampalatayanan namin, yun ang oneness at nag-iisa lang. Yes, that's right. Okay na tayo?
I hope di tayo masasaktan. Depende sa inyo kung i-accept nyo. But that's the biblical term. Yes. Okay? Ang tawag sa atin, we are apostolic believer believing in one God. One God believer. But we are not one. Okay? We nga eh. Paano naging one? Isaiah chapter 45. Okay? Sabi ko nga, ito yung pinaka-introduction ng ano ko, ng libro ko, na pagkakilala mo sa Diyos, dapat ayon yan sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Diskusyon kayo sa ibang version. Sabi niya, mag-usap-usap kayo. Utos pala ito ng Diyos na magkaroon tayo ng sharing. Alam mo na ha? Magkaroon ng brainstorming. Ha? Sabi dito, who has declared this from the ancient time? Who had told it from the time? No, totoo. Sino bang may sabi nito? Sino bang may sabi sa inyo na may tatlong Diyos? Sino bang may sabi sa inyo na ang isang Diyos ay binubuo ng tatlong persona? Sino bang may sabi niyan? Si Alima. Ha? Si Alima. Kasi kung hindi yan ang sinasabi ng Biblia, kung hindi yan ang sinasabi ng Diyos, paniwalaan mo ba yan? Kasi kung hindi Diyos ang nagsabi, tao ang nagsabi nun. That's right. Kung hindi Diyos ang gumawa, tao ang gumawa nun. Napakadelikado na ang ating pundasyon sa pananampalataya sa nag-iisang Diyos ay nakabase lamang sa pundasyon ng tao. Man-made doctrine. Man-made doctrine. Sinasabi ko dito, yung aral na hindi sa Diyos. Pero kung ang pundasyon mo ay sinasabi ng tao ayon sa sinasabi ng Diyos, walang problema yun. Amen? Kaya sabi niya dito, who had told it from that time? Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, good morning po. Ngayon, sino bang may sabi sa atin na mayroon lamang nag-iisang Diyos? Sino? Sabi dito, have I not the Lord? Kaya huwag mong ikahiya na ipangaral na mayroon lamang nag-iisang Diyos dahil yan mismo ang sinasabi ng Diyos. God according to God, not God according to man. Hindi natin kikilalanin ang Diyos based on our own perspective, but kikilalanin natin ang Diyos kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili sa atin. That's why sabi dito, sino bang may sabi niyan? Sabi niya, di ba ako ang na Panginoon? Have I not the Lord, and there is no God else beside me? Ano yung oneness kanina? No one, ano yun? No one else. One and nothing else as stated in the scripture. No. Sabi niya, and there is no God else beside me. Sabi ng ilan, mayroon pa siyang katabi. Pero sabi niya, wala akong katabi. Wala akong kasama. Sabi ng Diyos, I just God and Savior, there is none beside me. Maraming ito mga kapatid. Sa New Living Translation, sabi niya ito, consult together. Sabi niya, argue your case. Dapat mong makipaglaban ng yung pananampalataya natin na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Amen. May mga ilan kasi na allergic pag-usapan ang nag-iisang Diyos. Pero alam niyo ba, ito ay kautusan ng Diyos na sabi niya, pag-usapan ninyo ito. Dahil ito ang sinabi, present a logical argument, sabi ng New Living Translation. Dito sa NCB, sabi niya, tell these people to come to me. Let them talk about these things together. Pag-usapan. Hayaan mo na lumapit ang mga tao at pag-usapan natin ito. Anong pag-usapan natin? That there is only one God. Now, may mga sa field, may mga nagsasabi dito, sabi niya, hindi kasi Brad. Kasi yung word na Elohim, plural, ibig sabihin 3 person. Now, kung mayroon kayong mga Hebrew Bible, the word God here is not Elohim, but El. Sabi nila, pag El daw, tumutukoy sa nag-iisang persona. Yun ang sabi, mga kapatid kaibigan. Kung ang El ay tumutukoy sa isang persona,
ang Diyos sabi nung dyan ay El, isang persona, sabi niya, wala nang ibang Diyos na maliban sa akin. Ibig sabihin, yung ibang persona pala, hindi na Diyos. Yes. Diba? Amen. So, yun mismo ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Okay? Sabi dito, Deuteronomy chapter 4, verse 35, bilisan ko lang, ano? Know that the Lord, He is God, and there is none else beside me. Deuteronomy chapter 4, verse 39, know therefore this day, and consider it in thine heart, the Lord, He is God in heaven above, upon the earth beneath. There is none else. 1 Kings chapter 8, verse 60, that all the people of the earth may know that the Lord, He is God, and that there is none else. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. Maraming talata yung mga kapatid. Sabi dito, Isaiah 45, I am the Lord, and there is none else. Sabi dito, Joel chapter 2, verse 27, the Lord your God, and none else. Okay? Ito yung sinabi natin kanina, my people shall never be ashamed. Isaiah chapter 45, verse 22, sabi niya, look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Okay, To whom? okay, so dami pala ito, no? Isaiah 40, sabi niya dito, siya. Okay, yung isang meaning ng oneness kanina na binigay natin. No, none, one and no equal, scripturally stated. Kasi siya na, nabubulbisan. Praise the Lord. Wala siyang equal, mga kapatid. Okay, sino yung oneness? Hindi tayo yun, kundi ang nag-iisang Diyos. Okay, kasi maging contradiction yun, oneness tayo nga eh, di ba? Paano naging one, marami tayo. So, ang oneness is ang Diyos. Okay? To whom will be likened me? Sabi niya, sino bang ikukumpara mo sa akin? Sino bang equal ko? Sabi niya, and compare me the way be like. Remember the former things. Ito paalala ng Diyos, mga kapatid. Remember the former things of old. For I am God and there is none else. I am God, there is none like me. Palagi tayong pinaalalahanan ng Panginoon to remember. Why? Because sometimes people forget. Yes, amen. Minsan din nagtuturo na ng ibang mga doktrina na hindi sa Biblia. Praise the Lord. Ano sabi dito, mga kapatid? Ito yung mga ang nanampalataya na mayroong nag-iisang Diyos. Sila yung tinatawag na the true witness. Ang true witness, mga kapatid, know, believe, and understand that there is one God. May nakausap akong mga witness, dalawa sa kanila eh, Mighty God and Almighty. Ayan. Pero sabi ng Biblia, Isaiah chapter 43 verse 10, you are my witness, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Kapag ikaw ay mga saksi, ikaw ay saksi, dapat kang sumasampalataya na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Kaya kung mayroong nagpakilala sa inyo na sila ay saksi, ngunit nagsasabi na may dalawang Diyos, Mighty God and Almighty God, hindi yan totoong saksi. Dahil ang totoong saksi ayon sa Biblia, ang totoong saksi ayon sa Diyos, sabi niya, naniniwala, sila ay mga kumilala, sila ay naniniwala, sila ay nakaintindi na mayroon lamang nag-iisang Diyos, and there is none else, mga kapatid at kaibigan. Okay, sabi dito, Isaiah chapter 44 verse 6 to 8, thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and the last. Tingnan nyo na, mga kapatid, sabi ng iba, si Jesus ay second person. Pero no, hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, He is the first and the last. Paano naging second? Paano naging third, mga kapatid? Eh sabi nga siya ang first and the last. Sabi dito, thus saith the Lord, you are even my witness. There is there God beside me? Tanong ito ng Diyos. Yung nag-iisang Diyos na kinikilala natin, sabi niya, meron pa bang ibang Diyos na katabi ko? Sabi ng iba, meron. Yan ay ang anak. Yan ay ang banal na espiritu. Pero sorry to say, dahil ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, I know not any. Kung hindi alam ng Diyos na mayroon siyang katabi, at alam nila na mayroon siyang katabi, mas matalino pa sila sa Diyos. Papayag kayo yun?
Pero kahit ang katalinuhan nila, kaya sabi ng Biblia, ang kanilang katalinuhan sa mundo ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Bakit mga kapatid? Kahit abot pa nila, sabi ng Biblia, ever learning but never able to come to the knowledge of truth. Sila ay nag-aaral mga kapatid. Kasi kahit ilang beses mo pang aralin mga kapatid, ilang years ka pang, ilang kurso pa yung natapos mo, kung hindi mo maintindihan kung ano ang sinasabi, if you will not accept what God said, na mayroon siya lamang na nag-iisa at wala ng iba, you will never able to come to the knowledge of truth. That's why sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. He is the truth. If you know, kung gusto mong alamin ang katotohanan, kung gusto natin alamin ang truth mga kapatid, come to Jesus, because He is the truth. And kung malaman natin kung sino siya, the truth will set you free. Sabi ng Biblia. Yes. Yung lamang katotohanan ang magpapalaya Amen. sa atin. Praise the Lord. Kaya dati masakit na tanggapin yung salita nilang gwapo ako. Pero nung nalaman ko ang katotohanan, tinanggap ko na mga kapatid. Di ba kami sure? Totoo yan. Ba? Ang sakit. Minsan nahiya akong lumabas. Ginigising ko lang kayo mga kapatid. Pero depende sa inyo kung kayo maniwala. Bawi na lang kayo kung kayong makahawak ng mic. Okay? Praise the Lord. Sabi dito, bakit pa gusto ng Diyos na makilala natin siya? Pasensya na mga kapatid ha, wala akong masyadong ginagawang na PowerPoint kasi minamadali ito. Sobrang busy sa work pero salamat sa Diyos ay pinayagan tayo ng company na hindi pa pasok hapon sa silang. Sobrang layo pa naman. Okay, blessing mga kapatid. Sabi dito, bakit ba gusto ng Diyos na makilala natin siya? Number 1, para magkaroon ka ng life eternal. Eternal life. Gusto ba natin ng eternal life? Yes. Kung gusto natin mga kapatid, sabi dito, and this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Okay? At 2 Thessalonians 1:8, sabi niya, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel. Kung makilala natin ang Diyos, sabi niya, eternal life. Pero kung hindi daw natin makilala ang Diyos, anong sabi? In flaming fire. That's why ganun kahalaga ang pagkilala sa Diyos. Dahil, sabi ko nga, nung Sunday school natin sa Obando, yung pagkilala sa Diyos, yun lang yung way para mabuo sa iyo yung tinatawag na pananampalataya, pagmamahal, ano yung isa? At pag-asa. Why? Mahirap magtiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Diba? Basta-basta ka nalang ba, sir, magpapatulog sa bahay mo na hindi mo kilala? Hindi, kilalanin mo muna sino ka, brother. Sino ka, sir? Kaya hirap minsan mabuo ang paniniwala at pananampalataya natin kung hindi natin nakikilala ang Diyos. Okay? Pupunta ka sa isang bukid, may mga driver doon na nakapila, tapos may isa doon pa ika-ika, siyempre, hindi mo pa siya kilala. Yung pinabasihan mo, yung sight mo lang, kung ano yung nakita mo. Diba? Sasakay ka doon sa hindi pa ika-ika. Pero nung nalaman mo na yung paika-ika pala, siya pala yung pinakamagaling na driver doon at lahat ng mga able, yun pala ay mga practice pala at naranasan mo na yung gas-gas dahil natumba kayo, sa susunod na pupunta ka doon, nakikilala mo na. Saan ka sasakay? Doon na sa paika-ika. Bakit? It's by knowing, mga kapatid. Ganun din sa pagmamahal. Walang mag-asawa, walang magkarelasyon na hindi natin matawag na magkarelasyon kung hindi nakakilala eh. Walang tao magkatapos ikasal, saka pa lang niya tinanong, Miss, ano nga yung pangalan mo? Walang ganun. Walang ganun mga kapatid. Kinakilala mo muna. At doon sa pagkilala, doon nabubuo yung pagmamahal. That's why, ito yung maintindihan natin yung plano ng Diyos.
Gusto natin na makilala natin siya. Gusto niya na makilala natin siya. Why? Para magkaroon tayo ng pananampalataya. Para magkaroon tayo, ma-develop sa atin yung pagmamahal. At kung matutunan mo yung pananampalataya, sabi ng Biblia, Hebrews chapter 11, mga kapatid, nung nanampalataya si Abraham, sumunod siya. Sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave. Nung matutunan natin yung pagmamahal, marunong tayong magbigay. Anong ibigay natin? Ang ating sarili para sa Diyos. Kaya tayo dito, mga kapatid. Praise the Lord. Okay, God's plan for our salvation. Sabi niya dito, mga kapatid, ito yung plano ng Diyos. Okay? Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Sabi niya, look unto me. Paano natin siya tingnan? God is a spirit. Sabi ng Biblia, walang nakakita sa Diyos at nabubuhay. Paano natin yan? Paano natin siya titingnan? Ito ang sabi ng Isaiah chapter 59, mga kapatid. Sabi niya, ito yung isa sa mga hindrance kung bakit hindi natin yan kayang gawin, yung look unto me. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save. Ito yung plano niya upang iligtas tayo. Neither His ear is heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Isaiah 35, verse 4. Ito yung plano ng Diyos. Para lubusan natin siya makilala, sabi niya, behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come to save you. Siya'y paparito sa atin upang tayo'y iligtas mula sa ating pagkakasala. Bagamat tayo'y kanina nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan, sabi niya, pero siya'y pupunta dito para iligtas tayo mula po sa ating pagkakasala. Paano mangyari yun? Sabi ng Isaiah 42 verse 13, the Lord shall go forth as a mighty man. Yes! Nakuha niyo? Yes! Yung Diyos na Espiritu na hindi natin makikita, na hindi mahawakan, siya'y pupunta dito as a mighty man. Kahayagan ayon sa laman. Sabi ng Biblia, ito ang prophecy. Behold, your God will come with vengeance, even God will not recompense him. Sabi niya dito, may sign. Ito yung sign na binigay niya na si Papa rito. Ano sabi niya? Then the eyes of the blind shall be open. The ears of the deaf shall unstop. Yung mga bulag ay makakalakad. Bulag, hindi makakalakad. Makakita pala, mga kapatid. Yung mga bingi ay makakapagsalita na. Kadalas ang bingi kasi hindi nakapagsalita. Yung mga, ano yung layman? Ano yung tawag doon? Yung, anong layman? Lumpo. Ayun, ay makakita na ng kagalingan. Huh? Yung mga hindi makapagsalita ay makapagsalita na, mga kapatid. Yun ang sign. Nangyari, kanino ito nangyari? Sa New Testament, Jesus fulfilled the prophecy. Sino yung paparito? Yung nag-iisang Diyos. Yung Diyos. Tama? Sabi niya, God will come to save you. And He will go forth as a mighty man. Sino yung pupunta dito? Yung Diyos. Ilang Diyos? Nag-iisa. Sino yung dumating na Diyos? Sabi dito, mga kapatid, now when John heard in the prison the words of Christ, he sent 2 disciples. Sabi niya, and said unto him, art thou he that should come? Siya na ba yung paparito? Sino yung paparito? Yung Diyos. Ilang Diyos? Nag-iisa. Nag-alangan si Juan. Sabi niya, sinugo niya yung mga alagad niya. Sabihin mo kay Jesus, siya na ba talaga yung paparito? Do we look for another? Kasi anong sabi kanina? Look unto me. Look unto me, sabi niya. Kaya sabi ni Juan, okay, do we look for another? Sabi niya. Or maghahanap pa ba kami ng iba? Anong sabi ni Jesus? Ano yung sign kanina? Mga bulag, makakita. For sure, there is miracle happening. Ano sabi niya? Jesus answered and said unto them, go show John again those things which you do hear and see. Sabi niya, the blind receive their sight. Ang mga bulag ay nakakita. Ang mga lumpo ay nakakalakad.
Yung mga may sakit, gumaling. Yung mga bingi ay nakarinig na. Ang mga patay ay nabubuhay. Kinonfirm ni Jesus yung prophecy na walang iba pala, siya yung Diyos na pumarito sa atin. Kaya kung paniwalaan natin ang propesya at paniwalaan natin yung fulfillment, we are forced to believe that there is only one God, and that is our Lord Jesus Christ in His manifestation in the flesh. Okay? Kaya yung bulag, doon mga kapatid, alam nyo ba? Nung nakatagpo sila ng bulag, sabi ng mga disciple, Jesus, sino ba yung nagkasala? Yung nanay ba o siya? Natandaan niyo yung story na yun? Kaya ito yung sinasabi ko, minsan, kahit kasama na natin si Jesus, when times of problem, minsan hindi solusyon ang hinahanap natin, kundi problema rin. Diba? Kasama rin na si Jesus, healer, alam nila yun, na nagpapagaling ng mga may sakit. Pero anong sinabi nila? Sino ba ang sisisihin? Naghanap ng sisisihin ng bulag. Pero anong sagot ni Jesus Christ? Hindi ang kanyang magulang ang nagkasala. Hindi siya ang nagkasala. Sino nagkasala? Wala. O bakit daw nangyari yun? Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba yung bulag na yun? Napakalaking rule niya, napakalaking parte niya sa fulfillment of the prophecy. Then, doon sa kanya, yung sinabing, the blind receive their sight. Katuparan yun na pagkilala na si Jesus ang siyang nag-iisang Diyos na pumunta sa atin dito. Minsan kung ano bang nangyari na hindi maganda sa sarili mo, don't blame others. Don't blame yourself, mga kapatid. Minsan pinahintulutan niya ng Panginoon to reveal, mga kapatid, to demonstrate the power of God in your life. Hallelujah. Napakasarap, mga kapatid, na makilala natin ang ating Diyos. Kaya doon sa verse natin kanina, the people shall know their God, shall do exploits, shall be strong. Why? Because kung makilala natin ang Diyos, mauunawaan natin yung mga bagay-bagay na hindi nauunawaan ng sanglibutan. Nung dati, wala kang pera, ngayon, wala pa rin. Pero bakit ngayon, natagpuan mo yung saya na kahit same ng situation? Minsan, kahit manampalataya ka, yung situation mo hindi nagpapago. Pero nagpapago how you deal on that situation. Pero minsan, mga kapatid, mayroon talagang pagpapago din. Kasi makikita yung light ng Panginoon sa atin. Makikita yung dati, iba talaga kasi pag may problema ka, na parang lumo ka na. Si Brother Ricardo, dati nung unang pagkita namin, hindi naman siya ganun kagwapo eh. Di ba, bro? Di ba, kapatid? Harap. Ngayon, hindi ko sinabing hindi siya gwapo, ha? Hindi lang siya ganun pa kagwapo. Eh ngayon, mas na-overcome niya yung mga problema niya. Mas lalo. Diba? Hindi ng Panginoon. Hindi tayo nasasabi itong pangit. Walang pangit. Huwag mo sabihin pangit ka, masasaktan si Lord. Di ba sabi niya, you are beautifully and wonderfully made. Okay, limunin mo yung katabi mo kung totoo yung sinabi ng Biblia. Beautiful ba? Wonderful ba? Parang hindi kayo ata naniniwala. Praise the Lord. Tuloy tayo, mga kapatid. Okay? Kaya ito yung sinasabi ng Biblia. And without controversy, great is the mystery of godliness, that God was manifest in the flesh. Okay? Diyos mismo ang nagpakilala sa atin kung sino siya. That's why the only thing na makilala natin siya ay pakinggan ang kanyang mga salita. Kaya sa unang verse natin kanina, sabi niya, my sheep hear my voice. Sa verse ni Pastor kanina, Revelation chapter 3 verse 20, if any man hear my voice